bayan ko. Bongga po, bongga po, bongga po, Olonga po. Di nagmamalaki saan man sulok ng mundo. Bongga po ang bayan ko. Bongga po, Olonga po. Kami po ang Urban Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sangguniang Monitor. Yes, magandang hapon po. Nako, ngayon po ay araw ng Huwebes at ngayon po ay araw ng Sangguniang Monitor, August 28, 2014. Kaya nga lang po, ngayon din po ang araw ng aming session sa Sangguniang Panglungsod ng Olonga po. Kaya hindi po tayo magtatagal sa ating programa ngayon at hindi po natin makakasama ang ating friendship Konsehala Tet Marsan dahil meron ng meeting sa Girl Scout, no? Siguro patapos na rin yon dahil mamaya ay a-attend naman siya ng aming session sa Sangguniang Panglungsod ng Olonga po. Ayun po, so as usual, ang amin pong programa, pwede nyo po akong i-text kung meron kayong mga tanong at baka makahabol pa sa 0917-421-3446. Again, 0917-421-3446. Yun po yung sa Globe hotline namin. At pwede rin pong nyo kaming mapanood sa aming Sangguniang Monitor. Ngayon nga lang ay wala kaming Ustream, no? Hindi kami nakalink ngayon sa Ustream dahil wala yung aming technician. Pero ito po ay tuwi na naming ina-upload itong programa na to sa YouTube. At once na ma-upload namin ay ipinupost po namin ito agad sa Sangguniang Monitor FB page. Yun po ay open page. Pwede po kayong magtanong doon. Pwede po kayong magkomentaryo at magbigay ng inyong sariling kuro-kuro. At pag sinabi nyo po na sana ay i-discuss natin ito sa Sangguniang Monitor ay pag-aaralan po namin, i-review po namin ni Konsehala Tet Marsan at amin itong i-discuss sa aming programa sa Sangguniang Monitor. Ayun po, so ngayong araw na to, nako, ang dami as usual, nagkakagulo pa rin sa ating Senado, nagkakagulo sa ating Kongreso, pero meron namang medyo nakakatuwa na pangyayari dahil ito pong tinatawag na Ice Bucket Challenge, no, ay pati yung ating mga opisyal sa gobyerno at yung ating mga senador, yung ating mga congressman at yung ating mga celebrities, no, mga actress natin, mga actors, mga television personalities ay gumagawa na po, no, ng kanya-kanyang sumasali dito sa tinatawag na Ice Bucket Challenge. Ito po yung pupunuin ng yung isang bucket o yung isang ano bang tawag doon, yung lalagyan ng tubig. Timba, ayun, pinupuno po ito ng yelo at kung sino man yung nag-take ng challenge, no, ay bubuhusan ito ng malamig na yelo, no. Ito daw po ay para nga magkaroon ng awareness yung may sakit na tinatawag na ALS, no. Ito po yung sakit na medyo naaapektuhan yung central nervous system ng isang individual, no. Gusto nilang pag-aralan pa ito. So ginagawa ito at nagdo-donate, no? Dapat nga nagdo-donate pero nga hindi nangyayari. $100 ata yung minimum na donation, no, para mapag-aralan ng husto itong sakit na tinatawag na ALS. Yun na nga, kahapon sa kanyang Facebook, no, at sa kanilang programa sa Itbulaga, si Joey De Leon, yung sikat na komedyante at host ng Itbulaga ay nagpalabas na wag siyang ino-nominate, no, kasi ayaw niya, tumigil na daw po ang pag-eepal, wag makikiuso at kung talagang gustong tumulong na mapag-aralan yung sakit na yan ay mag-donate na lang kasi karamihan daw po
sa nagpapabuhos ng malamig ng tubig ay hindi naman nagdo-donate. So, isang malaking kaipalan daw po ayon sa kanya. At yun na nga, para lang maging trending, makisama sa trending at makiuso, ay nagpapabuhos ng malamig na tubig. Ang balita ko, marami sa mga sa Congress lang, kanina lang ay binalita, no, na meron pong magte-take ng challenge na ito at nagno-nominate kasi sila, no. Si Laila De Lima kahapon nakita natin, no, binuhusan ng malamig na tubig. yung mag-sweetheart na si Luis at saka si Angel Locsin ay ganun din at nominate pa nila ang ating Gobernadora Vilma Santos, no? Pero yun na nga, no, ang sinasabi, mag-donate na lang kasi meron pang isang pangyayari sa US nung makalawa na namatay yung nag-take ng challenge, nagpabuhos ng malamig na tubig, no? Dahil sabi nga ng mga doktor ay hindi basta-basta ito ginagawa kung hindi maayos ang iyong kalusugan. So yun po, at nabalitaan nga natin dito sa ating lungsod, pati daw yung ating mayor, no? Balita lang naman, ewan ko kung tutuhanin niya, ay magpapabuhos din ng malamig na tubig o tubig na may yelo at makikisama rin sa tinatawag na trending pauso na ito. So, good luck. Ayun. So, babalik po ang Sangguniang Monitor. Babasahin namin o babasahin ko yung mga nasa second reading mamaya ay either i-defer ito o ipapasa ito. So, babalik po kami, babalik po ako at huwag kayong aalis pagkatapos ng ilang paalaala. Ito ang Subic Broadcasting Corporation. Himpilan ng radyo DWGO 1008 kHz kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. We accept Lady Bed Spacer, and don't you worry about the rainy season because we got it all under control. And for your safety, we got a 24/7 armed security guard with trained guard dogs and CCTV cameras. It is also well lighted at night. Plus, we have a backup generator set just in case the electricity is off, and a strong water system for everyday use. We are located at Purok 3D, Farmers Lane, Mayuni Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Contact this number and look for Miss Libay. Enjoy life while you're still young. Be mentally alert and energetic. Shape up. Give your body the calisthenic you need, which will help you improve. Come and enroll at the biggest gym in the city. G-Gym Bodybuilding, Karate, Aikido, Kickboxing, Taekwondo, Ballroom Dancing, and more. Call or text at 0927-518-7889. Look for Miss Jenny Ascal, the manager, or see us at number 1 Lower Calaclan at the back of DWGO, DWOK FM Radio. We want you to visit our place too. G-Gym Bodybuilding. Life is beautiful if you know that health is wealth. The Memories of Life is the gift of Heritage Garden, Olongapo's newest and modern private cemetery. Heritage Garden is very well maintained to give your loved ones a peaceful, eternal rest. Come and visit and avail of our reasonable rates. Life is everlasting at Heritage Garden. Heritage Garden at Tabacuan, Santa Rita, Olongapo City, with offices located at number 1 Lower Calaclan, Olongapo City, at DWGO, DWOK, or Civic Broadcasting Corporation Building, beside G-Gym, Olongapo. You may call the manager, Ms. Nida Nerpiol, at 223-2770.
Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sangguniang Monitor. Yes, nagbabalik po ang Sangguniang Monitor at bago po natin basahin yung ating mga nasa second reading na i-discuss namin mamaya sa aming session sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo, gusto ko lang pong batiin muna yung ating mga suki sa Sangguniang Monitor na talaga namang hindi pumapalya sa kanilang panonood at pakikinig. Unang-una yung aming mother dearest ni Kagawad o ni Friendship Tet Marzan, ang akin pong mother na si former Kagawad Rose Piano nakikinig ngayon. Magandang hapon, and of course si Madam Beth Daduya na bumalik na sa City Library, no? Deserving naman po siya doon. At magandang hapon sa inyong lahat, pati po yung sa mga parating nakikinig sa atin, ng mga tricycle drivers, jeepney drivers, yung ating mga security guards na parati tayong pinaalalahanan na sana wag daw tayo mag-a-absent kasi parati silang nanonood, yung ating mga tindero at tindera dyan sa Bagong Palengke, sa Lumang Palengke, sa Pag-asa, no? At of course yung ating mga kasamahan sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo. Mamaya lang ay magkita-kita tayo dyan, lahat po ng staff, lahat ng mga kasama namin, lahat din ng mga tiga City Hall at yung mga tiga Skills Training Center, sila Alona, no, si M, si Jekoy, na hopefully ay nakatutok ngayong hapon na ito. So ito po yung aming mga i-discuss mamaya. Babasahin ko na lamang po yung second reading, no, dahil ito naman po talaga yung tututukan mamaya. Ito yung aming pag-uusapan at pagdedebatehan, no? Either ito ay i-differ o kanilang papa-aprobahan. So sa item number 1, Draft Ordinance number 2014-0-22, an ordinance abolishing the garbage collection fees for residential houses, sponsored by City Councilor Eduardo J. Piano and City Councilor Irma Yvette Marzan Estrella. So ito po, i-differ po namin ito ulit kasi po hindi pa yung ini-refer po ito sa chairman ng Committee on Environmental Protection na si Councilor Attorney Noel Atienza, pero hindi pa po siya nagpapatawag ng committee hearing, public consultation, public meeting, public hearing tungkol po sa bagay na ito. At kami naman po ni Councilor Marzan bilang proponents ng ordinansa na ito ay magsisimula na pong mag-ikot-ikot sa ating mga barangay upang ipaliwanag itong ating sinusulong na pagtatanggal ng bayarin sa basura. Sa item number 2, Draft Ordinance number 2014-0-27, an ordinance appropriating 120,000 pesos as the city's counterpart fund for the agri-post harvest facility for ITA provision of 10 pairs of animals for ITA under the Grassroots Participatory Budgeting Process or GPBP for the fiscal year 2014. So, ito po, gusto rin namin itong tutukan. Mamaya po ay nakaupo na officially, no? Hopefully, again, ito pong ating representative ng indigenous people na si Ignidio June Gonzales, no? So, atin po siyang welcome. I'm sure marami siyang tanong tungkol dito sa draft ordinance na to. At sana mamaya ay maging maayos kung ipapapasa man ito ng proponent na si City Councilor Elena C. Dabu, no, ay maging maayos yung mga tanungan at debate tungkol dito. Sa item number 3, Draft Resolution number 2014 R-90, a resolution confirm Executive Order number 28, series of 2014, creating the pre-qualification bids and awards of and awards of 2014, creating the Pre-Qualification Bids and Awards Committee or the PBAC, no, relative to the proposal for the development of the KBG compound. Ito sponsored by City Councilors, lahat po ng majority, Noel Y. Atienza, Emerito Linus Bacay, Benjamin G. Cahuda III, o the second, Aquilino Y. Cortez Jr., Elena C. Dabu, Edna A. Elana, Eduardo G. Guerrero, Alruela M. Bundang Ortiz, and Randy C. Shonzon. So, sila po ang mga proponent nito at kami lang pong dalawa ni Friendship, Konsehala Tet Marzan ang hindi kasama dito dahil marami po kaming itatanong. Actually, yung PBAC dapat sa umpisa pa lang ng taon o sa umpisa pa lang ng pangangasiwa ng administrasyon ay dapat nakabuo na nitong tinatawag na PBAC o yung
Pre-Qualification Bids and Awards Committee. Pero yun pa lang po sila magbubuo ng komitiba na ito. So, tignan po natin mamaya kung ipapapasa nila ito. At sigurado, lalo na si Konsehala Tet Marsan dahil forte niya ito. Dati siyang humawak ng appropriation, no? At yung kanyang kapatid na si dating Konsehala Bebet Marsan ay dati ring humawak ng budget office. So, I'm sure marami siyang mga tanong tungkol dito. At yung item number 4, Draft Resolution number 2014 R-91, a resolution approving the terms of reference, guidelines, and schedule of activities relative to the Swiss Challenge Comparative Proposal Method for the development and long-term lease of the KBG complex. So ito na po yung may kinalaman sa mungkahi na magtayo ng SM Mall, no? Diyan sa KBG, the so-called KBG complex. At ang mga sponsor nito, again, wala kaming dalawa ni Konsehala Tet Marsan, ay sina Councilors Noel Atienza, Emerito Linus Bacay, Benjamin Cahudo II, Aquilino Y. Cortez Jr., Elena C. Dabu, Edna A. Ilane, Eduardo Guerrero, Alruela Bundang Ortiz, and Randy C. Shonson na ating ABC President. So, ito na po, no? Iniisa-isa na nila. Yun po mga resolution, yung mga ordinance na kailangan para eventually ay maaprubahan na itong pagtatayo ng panibagong struktura ng SM Mall, no? Dito po sa tinatawag na KBG complex, na kung saan nandiyan po yung Gordon College, yung ating City Convention Center, yung City Museum, yung ating Marikit Park, yung opisina ng Red Cross, meron pa po dyan, yung tennis court, nandiyan din po. At yan po yung tinatawag na KBG complex. Naalala ko pa yung tennis court na yan, nung pong ang ating mayor, kasalukuyang mayor na si Roland Paulino ay vice mayor pa lang sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo nung nakaraang 3 taon. Ay siya po ay talagang ayaw na ipagalaw iyang tennis court, no? Talaga po on record yan na sinasabi niya na talagang hindi niya ipapagalaw iyang tennis court diyan, pero ngayon po ay pumapayag na siya na galawin yan o kung ano man yung gagawin diyan dahil po nga magtatayo ng SM complex yan sa lugar na yan. And sa item number 5, Draft Resolution number 2014 R-87, a resolution authorizing the City Mayor, Honorable Roland C. Paulino, to enter into and sign a deed of donation and acceptance with the Subic Bay Metropolitan Authority, represented by the Chairman and Administrator, Honorable Roberto V. Garcia, as regards to the planks, floats to be donated by the Subic Bay Metropolitan Authority. So ito naman po ay dati na ring mga ginagawa, yung pong mga donations na nanggagaling sa SBMA, yan po ay dumadaan sa Sangguniang Panlungsod ng Olongapo para po maaprubahan. Item number 6, Draft Resolution number 2014 R-70, a resolution interposing strong opposition to the application for approval of additional major capital expenditure projects with prayer for provisional authority filed by Olongapo Electricity Distribution Company, OEDC, sponsored by City Councilor Noel Atienza and City Councilor Benjamin G. Cahudo II. So ito po yung petisyon ng OEDC, no, na para ayusin yung kanilang mga gamit at magtaas kung papayagan ng ERC, no, ng rin sa kuryente. So importanteng resolution po ito at importanteng mapag-aralan, no. At ang item number 7, Draft Ordinance number 2014 O-23, an ordinance adopting or approving the schedule of base unit value per square meter for land for general revision effective year 2015 and schedule of market values for building per square meter floor area and fixing the assessment levels to be applied thereto to determine the corresponding assessed values for purpose of the 2015 general revision of property assessments to be undertaken hereafter pursuant to the provision of Republic Act number 7160, sponsored by City Councilor
Noel Y. Atienza. Ewan ko lang po kung kanya na itong ipapa-approve mamaya, pero sa tingin ko marami pa pong tanong tungkol dito sa kanyang isinusulong na ordinansa. And last pong item sa second reading, yung draft resolution number 2014 RDAS 85, a resolution expressing its support to Senate 2270, sponsored by Senators Maria Lourdes Nancy S. Binay, Pia S. Cayetano, and Miriam Defensor Santiago, entitled An Act Ensuring the Fundamental Equality of Men and Women under the Laws of Marriage and Family Relations, amending for the purpose Executive Order number 209, otherwise known as the Family Code of the Philippines, and of other purposes, sponsored by City Councilor Alruela M. Bundang Ortiz. So yan po, 8 items mamaya ang aming itatakal sa Sangguniang Panglunsod. Maya-maya lang yan. So sa third reading ay wala po kaming mga items. At sa first reading ay meron kaming 9 na items, no? Pero ang first reading naman po, katulad ng nakagawian, ay yan po ay binabasa lamang doon sa simula dahil sa part siya ng tinatawag na aming agenda. Binabasa po lang pero hindi pa po yan dinidiscuss. So magbabalik po ang Sangguniang Monitor maya-maya lang. Wag po kayong aalis. Mula sa lungsod ng Olongapo, ito ang Subic Broadcasting Corporation, himpilan ng radyo DWGO, 1008 kHz, kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. We accept Lady Beth Spacer, and don't you worry about the rainy season because we got it all under control. And for your safety, we got a 24/7 armed security guard with trained guard dogs and CCTV cameras. It is also well lighted at night. Plus, we have a backup generator set just in case the electricity is off, and a strong water system for everyday use. We are located at Purok 3D, Farmers Lane, Mayuni Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Contact this number and look for Miss Libay. We accept Lady Beth Spacer, and don't you worry about the rainy season because we got it all under control. And for your safety, we got a 24/7 armed security guard with trained guard dogs and CCTV cameras. It is also well lighted at night. Plus, we have a backup generator set just in case the electricity is off, and a strong water system for everyday use. We are located at Purok 3D, Farmers Lane, Mayuni Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Contact this number and look for Miss Libay. Kami po ang Urban Family Unified Youth Organizations at kayo ay nanonood ng Sangguniang Monitor. Yes, nagbabalik po ang Sangguniang Monitor at tayo ay nasa huling bahagi na po dahil ako po ay tatakbo pa sa Sangguniang Panglunsod ng Olongapo dahil magsisimula na po ang aming session doon. Pero bago po ang lahat, meron lang pong nag-text dito at gusto nating basahin yung last 4 digits ng kanyang cellphone ay 4985.
Sabi niya, Sir, good afternoon. Paano po ba mapapaalis ang mga vendors dito paghapon dito sa may Kulumban? Yung mga task force, wala naman kwenta. Simulang umupo tong mayor natin, nagkalat na ang mga vendors dito, nagmukha ng palengke dito. Dati wala naman sila dito at malinis paggabi. At yun na nga, at malinis. Paggabi, daig pa ang palengke sa dami ng kalat. Paki-actionan naman po ito. Salamat. So, alam po natin ito, unang-una, sa Sangguniang Panglungsod ng Olongapo, yung amin pong chairperson ng Committee on Market, no? I believe si Attorney Winnie Ortiz, no? So, mamaya, ipapaalam natin to sa kanya. At meron pong opisina kasi na under yan, unang-una, under yan sa Office of the City Mayor, no? Yung kanyang market administrator. At subukan nyo rin pong ipaalam itong problema nito diyan sa inyong barangay, no? Sa, I think that's Barangay Asinan, di ba? Yung sa may harap ng o diyan sa may Kulumban College. So subukan niya pong kausapin diyan ang ating magiting na kapitan na si Kapitan Veray tungkol po diyan sa problema ng mga nagkakalat na vendors diyan sa inyong lugar. Actually, hindi naman po masama kung may mga vendors dyan kasi ang gusto natin, ang ating mga kababayan ay kumikita naman kahit papaano at marangal na trabaho naman po iyan. Kaya lang, dapat medyo kino-coordinate po iyan, no? Para malinis po, walang nagkakalat, hindi nakakasagabal, lalo na medyo busy iyang area na yan dahil sa mga estudyante. Dyan po dumadaan yung pulang jeep, no? At so dapat talaga ma-organize ng husto. Yun lang po. At bilang pong konsehal, ipapaalam po natin ito sa committee chairperson ng Committee on Market. So maraming salamat po doon sa inyong text na yan. And ayan po, ngayong hapon, gusto rin po natin ipagbigay alam na kahapon po ay nag-convene, no, o nag-meeting itong tinatawag na People's Congress 7227, no, at ako po ay na-elect na committee chair ng Committee on Tourism, Arts and Culture. Yan. At alam niyo po yung People's Congress 7227 para po yan sa amendments, no, na gagawin ng mismong mga tao o yung mga residents na stakeholders, no, diyan sa ating Subic Bay Freeport Zone. No, ang chairman po niyan ay ang ating Vice Governor ng Zambales, no, na si yung aking kaibigan na si Vice Governor Lakbain at ang chairman ng People's Congress 7227 ay ang ating Vice Mayor Rodel Cerezo at ang Secretary General naman po niyan ay ang aking friendship kasama dito sa Sangguniang Monitor na si Konsehala Tet Marzan. So kahapon po lahat ng chair yung ng mga committee katulad ng Committee on Administration, Committee on Port Concerns, Committee on Security, Committee on Community Relations, etc. ay nagpulong-pulong po kami diyan at lahat po ng committee chairs ay inisa-isa yung mga concerns, no, na dapat naming isali kung magkakaroon nga ng amendments diyan sa RA 7227. So, importante po ito, mahalaga ito at may deadline po kasi kami diyan at siguro by September 11, bago po mag-September 11, lahat po ng committee chair ay magbibigay ng kanilang final proposal nang sa gayon na ito po ay ma-review na at mapag-aralan at maipasok po ito doon sa official na amendments na gagawin ng People's Congress for RA 7227 at mapag-aralan na ito. So mahalaga po natin dahil ang SBMA po ay kailangan na tumutulong sa ating mga komunidad, no? Katulad sa Olongapo, sa Subic, sa Castillejo, sa San Marcelino at San Antonio at sa parting Bataan naman ay of course meron diyan yung Morong, yung Hermosa at yung Dinalupihan. So dapat po yun nga yung sinasabi ng ating Vice Governor Lakbain na dapat ang SBMA ay tumutulong para mapaunlad din itong mga surrounding communities, yung mga LGUs na aking nabanggit. So at yung mga benefits din na meron ang SBMA ay
dapat ay inilalabas, no? So kung halimbawa yung ating mga nagtitinda ng o yung mga groceries dito sa labas, kung sa loob ay hindi sila nagbabayad ng taxes, ay dapat ay ganun din. So ine-extend na po natin, ay nasa batas naman po yan sa 7227 na dapat kasama talaga itong mga nabanggit ko na LGUs, no, diyan sa SBMA o Subic Bay Metropolitan Authority. So malaki pong usapin ito at gusto natin ang ating mga kababayan ay nakukonsulta po tungkol dito, at yung inyong mga concerns kung meron po kayo ay inyo lang i-text sa amin o i-PM nyo kami o ilagay nyo po o mag-post po kayo doon sa aming Sangguniang Monitor at sa Olongapo City Council. Meron po kaming open page doon na kung saan pwede kayong mag-suggest kung ano yung mga dapat mangyari, no, sa koordinasyon na yan ng between SBMA and the LGU surrounding areas, no. So hihintayin po namin yung inyong mga kurkuro tungkol diyan, yung inyong mga suggestions. Ilagay niyo lang po sa amin, at merong bagong bukas na page, yung RA 7227 Public Forum, no. Pumunta lang po kayo, it's an open page para po mapag-usapan natin lahat yung mga bagay tungkol diyan sa gagawing amendment sa pag-aamyenda ng Republic Act 7227. So ayan po, no. Tayo po ay magpapaalam na dahil tayo po ay a-attend pa ng ating session sa Sangguniang Panglunsod, at magkita-kita po tayo sa Tuesday, at hopefully ay may kasama na natin ang ating friendship Konsehala Tet Marsan sa Tuesday. Babalik po ang Sangguniang Monitor, at again, Olongapo fighting for good skills, and God bless and Godspeed Olongapo. Maraming salamat. Babalik po ang Sangguniang Monitor sa Tuesday. Thank you. We accept Lady Bed Spacer, and don't you worry about the rainy season because we got it all under control. And for your safety, we got a 24/7 armed security guard with trained guard dogs and CCTV cameras. It is also well lighted at night. Plus, we have a backup generator set just in case the electricity is off.